Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Magandang buhay Pilipinas, muli sumasayo ang pagkabaligod bayang balita kamusugan. Doc Asian, Specialist Alien, mabuhay Philippines. Magandang umaga Pilipinas, muli sumasayo ang programang Ligod Bayang Balita na may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng kalusugan, himala at katotohanan, kaligtasan, kapayapaan, katipusayan at kagandahan. Ito ang inyong Ligod Bayan, Doc Ancient Alien Specialist, Doc Junogare. Naglilingkod bayan po para sa ating lahat. Ito ngayon po natin at silipin po ang umantig at gumising ng aking puso't damdamin sa kasaysayan po ng kalusugan sa pagkabulok ng tuhod ng kanyang ama na po at talagang na-dialysis na at tumigas na ang bayag at hindi ko pa alam po kung tumigas na rin ang tiyan kasi po pag kayo po ay tumigas na ang tiyan at bayag ay talagang dialysis po tayo. So before anything else, wag na po tayong pumunta sa ganong sitwasyon mga kababayan kong mga Pilipino. Ano po, nakakalungkot nga po dahil sapagkat in advance theory, pag nag-aral po tayo, alam na po natin kaagad within seconds po, for cycle of our clock, ay alam na po natin yung dapat gawin. Hindi na po tayo aani pa ng mga buwan-buwan na o taon-taon na paghihintay sa mga dakilang doktor po natin. Be your own doctor. Kaya po, ang forum po na to, ang topic pong ito, ang seminar po na to, ang footage po na to ay para po sa ating lahat. So, kung nabubulok na po tayo at tayo po ay may dialysis, ay napakahirap na po nating batiin ang mga kasaysayan. Pero, baliktarin po natin ang kasaysayan ito. Dapat po, kung tayo po ay may mga ganitong kasaysayan, may mga swelling po tayo, nagkakaroon po ng hardening ang mga arteries natin, artery, yan po yung increase ng risk ng ating pong buhay sa diabetiko. Lahat po ng may test, bronchitis, pulmonitis, diabetes, lahat po ng test, yan po ay papunta ka sa pagkabulok at magkaroon ka ng tubig sa katawan. No? So, yan po yung apektadong kondisyon ng ating pong mga tissue at nagkakaroon po tayo ng dead tissue. Yan po ang gangrene. Ano po? At yan po wala na po na magandang blood circulation at wala na pa rin po yung ating mga vessels na nutrition. Kaya po pupunta po tayo sa mga discoloration ng ating mga balat. Red to black po yan. Ano? Nagkakaroon po ng breakdown ng ating skin. So nagkakaroon po ng coldness, ang ating pong mga kamay, ang mga paa, kumbaga po sa mga albularyo natin ay mga pasma. Kaya po isa lang panawagan ko, wag po kayo laging magdedepende sa aming mga albularyo. Kapag kayo po ay may gangrene, yan po ay dapat ay linisin sa ospital. Hindi na po yan tinatawas. Ay naku, hindi na po yan inisprestista. Hindi na yan exorcist. Wala na po, hindi na po nababaylan. Ako na po ang nagsisira ng aming pong mga category. Wala na po, pag mga obstruction na po yan, wala na pong tawas dyan. Huwag kalimutan po ang tawas. Hindi naman po sa unang bayad sa mga kasamahan kong albularyo. So, Dok, ano po pang the best treatment? Sabi the best treatment is one thing lang, prayer. At saka po yung prevention is better than cure. So, ang treatment po dyan, yung kung talagang nauna na po yung self-help care remedies natin, wala nang antibiotics, wala nang oxygen na yung hyperbaric chamber natin, therapy, wala na po yun, wala nang surgery. Restored na po yung blood flow natin, restored na po yung removing na po yung ating dead tissue. Wala na po yan. Pag may mga unblocking tayo na sinasabi ko sa mga taong ito na tumawag sa akin, ma-unblock yung mga internal organ. That is one cause of death in the whole world, globally. Yan po ang pangalawa, obstruction. Una po, cancer. Pangalawa po yan, obstruction. And then, heart attack na. And then, stroke. So, and so forth na. So, ganun po ang kalalabasan. So, yung mga dead body tissue po na yan ay due to lack of blood circulation and flow.
sa ating pong mga sa mga tissue. So nagkakaroon ng serious bacteria o mga infection, virus sa ating katawan. So yan po pag nagpunta po sa internal organ, gangrene, internal gangrene, nagkaroon po ng gas gangrene, delikado na po yan. In general term po, magkakaroon kayo ng mga mga palagnat-lagnat natin, yung mga pagbabago ng katawan natin, pag hinihipo mo, malamig ka na kasi wala nga pong good body temperature. May mga germs ng katawan natin causes by gangrene, nag-spread out throughout the body. Yan po ang kondisyon ng septic shock. Ay delikado na po yun, matutumba ka na at magkakaroon po kayo ng confusion. Ang inyo pong body temperature ay lower than 98 Fahrenheit, 37 Celsius. So nagkaroon po lightheaded, shortness of breathing. So mga kababayan, wag po tayong pupunta doon. Kaya po kung tayo po may mga assassin technique, mga assassin technique sinasabi po natin, number 1 yan, that will give you a immediate cure na tinatawag po natin case of death. So saka po yung mga pang disinfectant po natin, hindi lang po yung mga sinasabi ng ospital. May mga theory po ang ospital, doctors na dapat din ninyong malaman. Hindi lang po yung mga tawas-tawas, hindi lang po yung mga yung mga dahon-dahon. Malayo po yung sa kasaysayan ng mundo, mga kababayan. Kaya po inasabi ko nga po sa inyo, example ko, ang tatay ko nagkaroon ng emphysema, COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, hayan, parang bangkay na lumalapit lagi sa akin, nawawalan ng oxygen at talagang nawawala. Dapat po ma-flatten yung oxygen sa diaphragm, may vacuum po yan at this what is. Nagkakaroon po increase and decrease ng breathing natin, in and out, inhale, exhale. Philippines, okay? So ngayon pong tatay ko, nagagalta ko kapag lumalabas. Kailangan po talagang mga ganyan may problema sa bronchial, emphysema, asthma, ay talagang free sila sa mga hazardous chemicals and airborne na mga toxicated mga usok, smoke belcher, dapat po wala yan. So doon po ba talagang magandang gamot, when to call our doctor? Dapat po in advance bago po maging serious condition natin at emergency ka, wala na po yun, wala na kayong gagamutin kung alam na po ninyo yung sinasabi at theory ng ganitong aming programa. Unexplained mga pain, wala na po yan. Yung mga nalululo ka, dise, wala na po yung mga puso mo nyo na lagi pong rapid, wala na po, wala nang persistent. Pag kayo po ay nakinig sa aming pagpapayag ng mabuting balita na to, wala na po yung mga body area mo na mga painful, wala na po yung mga symptom and sign. Knockdown mo, ganun po yan, wala nang persistent, wala nang fever, wala lahat. Wala nang changes ng mga discoloration ng mga skin, wala lahat yan, wala nang swelling, blister, wala lahat yan. Mga swelling and discharge po ninyo, wala na rin yan. So wala na po tayong pag-usapan sa mga bagay na ganyan. Kasi hindi po uso sa amin ng mga paingoy-ingoy. So, Doc, please naman, ano po ba ang treatment sa gangrene? Sinasabi ko po nga natin in advance, wala pong dialysis, wala lahat. At tayo pong papatay sa bacteria, tayo pong mag-remove ng mga dead tissue by knowing the scientific method of disinfectant, yung po mga cleanser ng ating mga tawag dito, na inopera natin, yung mga hyperbaric chamber. Hindi na po tayo pupunta doon at wala na pong magkakaroon ng sakit. At kung alam po natin yung Yus Guangdu, Ancient Alien, Medico, ay sus Mariosep, so lagi po natin itatandaan, may mga sekreto po ang buhay. Isipin po ninyo, kayo na ang mag-aaral ng kiss of death, 1 hour no breathing. Pag yan ay kinontra mo pa, ayawan ko lang, kahit nasaan kang lupalop ng military, hawakan mo at ipamano mo yan sa mga pamilya natin, sigurado walang mamamatay sa atake sa puso, mga Pilipino. So wala nang traumatic na mangyayari sa buhay ng ating mga minahal sa buhay. So Doc, ano po talaga ang best way of treatment sa gangrene? Sinasabi ko po nga sa inyo, antibiotic kung gusto mo, o hyperbaric chamber. Kailangan po talaga natin, huwag tayong pupunta doon. Huwag po tayo, better yun yung sinasabi po ng mga theory natin na prevention is better than cure. Huwag po tayong pupunta dyan. So yun lamang po ang aking gustong malaman.
na dapat po yung mga obstruction na yan is leading to death. Pag nagkaroon po ng obstruction, nagkaroon ka ng mga bagay na ganyan, lahat po ay unconditional na po, uncontrollable yung ating health at wala na pong nutrition. Yan po ang bumubuhay sa ating blood vessel, yung nutrition, no? So, ang kailangan po natin ay systematic and advanced. Very scientific po tayo sa Panginoon at malalaman po natin ang lahat ng mga diablo sa katawan natin, yung mga virus po ay mamamatay. At yung pong mga killer cells natin, yung mga cancer cells natin, na mga hormones ay pwede pong i-activate sa pamamagitan po ng touch ng Yuskwang. Hindi lang po yung tinuturo sa ating mga biblical, mga science, na mga karate, judo, kung fu na pag hinipo mo, karoon na stage of shock, wala na po yun. Hindi na po uso sa aming lingwahe yung mga ganon. Ang dapat po natin ituro yung one-way ticket, na pwede ka nang bumalik pag ikaw ay namatay. Ganun po ang usapan dito. Hindi po yung mga pabali-bali, sipa, tadyak. Hindi po ganun ang aming programa. So, yung case of death po ay tinuturo natin sa harakiri na yun po ay gamot. Pag po ka talagang sunubukan ninyong harakiri, churi ng Okinawa, samurai, delikado po yan. Talaga ikakamatay natin yon. Huwag po kayong pupunta doon. May mga reverse churi po yan. So, sa lahat po ng naghihirap sa mga ganitong problema, dialysis, kidney, heart enlargement, obstruction, yung pong lingkod ay bagamat ay nagsumisigaw ng panawagan at paanyaya, araw-araw may gamutan po dito, wag po kayong pupunta sa mga ganyan pong pribileyo ng karamdaman. Yung mga signs and symptoms, itab natin, tapo natin, tadyakan natin, nandyan si Lord, kayang-kaya. Nagawa ko na yun sa pamilya ko, nagawa ko na po sa anak ko, nagawa ko na sa tatay ko at sa nanay ko, buhay pa rin, no? At parang saranggola na kahit na ipitikin mo, lulutang sila sa karamdaman ng araw. So, lagi pong manahan din sa mga albularyo. At yan pong mga albularyo ay kapatid po natin yan sa paglilingkod sa kalusugan. No? Pero po pag mga bulok na kayo, wag na po yung mga espiritista na nag-aopera. Hindi na po yan makakatulong